Malugod at mabiyayang pagbati sa bawat isa, magsisimula na ang ating Everybody's Worship. Halina't sama-samang magnilay-nilay at makisabay sa bawat pagsambang awit na ating maririnig. Think about His goodness. Think about His grace that brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of Nakaugalian na natin ang pagiging malinis, pagiging mapaghanda kapag mayroong kakatagpuin o may bibisita. Kung ang isang komunidad ay bibisitahin, pinaglilinis. At maging sa ating mga sariling pamamahay, nag-aagiw, naglilinis. At sa gabi pong ito, ang Panginoon ay higit pa sa isang bisita.
kakatagpuin niya ang bawat isa. Nananampalataya po ba tayo doon? Tayo pong lahat ay magsitayo. At mayroon tayong pagkakataon, hindi para maglinis ng bulwagang ito, kundi ng ating mga puso, ng ating mga sarili, at ihanda sa pagdating ng ating Panginoon. Sa ating pananahimik, tayo po'y manalangin. Sa aming pagdulog sa inyo, O Diyos, naming makapangyarihan sa lahat. Nagpapakumbaba, nagpapasiyasat ng aming mga puso. Ito ang inyong pangako. Even if our sins is as red as a scarlet, ay gagawin ninyong singlinis, singputi ng niebe. Kung kaya't kami po, katulad ng inyong pangako, this is the confidence we have in approaching Jesus, that if we ask anything according to your will, you hear us. Sa aming paglapit sa inyo, Panginoon, buong pagkipitagan at buong pagpapakumbaba na ang aming mga puso ay idulog, hayaan niyo pong aming angkinin ang kompletong pagpapatawad, paglilinis sa pamamagitan ng dugo ng aming Panginoong Hesus. Aming angkinin mula sa oras na ito ang pagsama ng inyong pong banal na Espiritu. Mula doon sa gate hanggang dito sa stage, mula bubong hanggang pundasyon, higit pa sa pagliliglig, higit pa sa pagdagundong, ay inyong ipararanas sa amin ang kakaibang paggalaw at pagkilos ng inyong pong banal na Espiritu. We have a big, big God. We have an excellent God, and that's why your people will praise you like we never had before. You have an excellent people here, Lord, ready to worship you, to clap our hands, to declare the goodness of our Lord Jesus. At habang inihahayag ang inyong dakilang mensahe, marami pong salamat, Panginoon, sa isang panibagong antas ng pagtaas ng aming mga pananampalataya. Kayo ang siyang may taas, may luklok sa pangunguna ng inyo pong mga manunugtog, mga awit, at mga mananayaw. Allow our voices to be an incense that will rise up to your throne, and you alone will be praised, will be magnified, will be glorified in the mighty, matchless name of our Lord Jesus Christ. Praise God, praise God. Let us rejoice and celebrate. Let us worship the name of Jesus, our one, true, and living God. We glorify you, our powerful, our victorious, our glorious God. We praise you. I believe.
taos-pusong pagsamba. Kayo lamang, O Diyos, kayo lamang ang hari ng mga hari, ang Diyos ng aming mga puso, ang Diyos ng aming mga buhay. Kayo lamang po, Panginoon, ang aming itinataas. Truly, O God, we are victorious because of you. Because of what you've done on the cross. Kami po ay matagumpay sa lahat, Panginoon. Tunay nga po, kayo ay makapangyarihan sa lahat. And nothing can separate us from your love. Not even death, not even our sins. We praise you forever. You are glorified in our lives. We lift you high. We praise you. The moon and stars, they wept. The morning sun was dead. The Savior of the world was fallen. His body on the cross, His blood poured out for us. The weight of every curse upon Him. One final breath He gave as heaven looked away. The Son of God was
You are worthy of all our praises, our powerful, magnificent, and mighty God. We praise you and we celebrate your victory on the cross. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen. He is risen. And He lives forevermore. He is risen. He is risen. Come on, celebrate the resurrection of the Lord. He is risen. He is risen. He is risen. And He lives forevermore. He is risen. He is risen. Come on and celebrate. 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 Come on and celebrate the resurrection of our Lord. Come on and celebrate. 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 Come on and celebrate the resurrection of our We lift your name, O high. We praise you, Jesus, our Savior, our mighty King. Pinupuri namin kayo at pinasasalamatan, Panginoon, for this wonderful opportunity to praise you, to worship you, at mapasalamatan ka, Panginoon, sa lahat-lahat ng inyong ginawa sa aming mga buhay. And right now, oh Father, kayo lamang po ang mangusap sa amin. Ang katotohanan niyo lamang, Panginoon, ang mahayag sa bawat isa na naririto. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihan na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Matthew 24:7, lilindol sa maraming lugar. This caused a lot of fear among people. And in fact, sometimes this could also be used as an emotional blackmail in religious terms. Pero hindi naman bago yan. Talagang marami at patuloy na magkakaroon ng mga lindol. Ano ba ang effect sa atin? Ano ba dapat ang nating reaksyon sa konsepto na yes, magkakaroon ng mga
lindol sa buhay. Panginoon, salamat po dahil kayo'y Diyos na may hawak ng sanglibutan. Kayo ang siyang makapangyayari at kayo ang Panginoon ng lahat. Sa mga konsepto na ito, Panginoon, at mga ideya na kuminsan ay nagbibigay ng takot sa amin, kayo po ang manaig, kayo ang maghari. At bigyan nyo ng kaliwanagan ang aming isip para maging tama ang reaksyon namin kung sakasakali ang mga ito'y darating sa aming buhay. Sa sandaling ito, kayo po ang siyang mangaral, kayo po ang aming preacher, O Lord. Teach us, enable us, empower us. In the name of Jesus, your Son, the Lord of Lords, the King of Kings, we pray with thanksgiving. Lindol is part of life on and of the earth. Noon pa man ay may lindol na at talagang magkakaroon ng maraming lindol dahil likas sa pagkakagawa ng mundo. Matthew 28:2, biglang lumindol ng malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong nito ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyon. At yon ang pagbangon ng Panginoon mula sa kamatayan. In other words, itong lindol na ito, blessing. This type of earthquake was a good sign that the Lord was getting out of the grave. So, may lindol na good news. Hindi lahat ng lindol nakakatakot. Acts 16:26, nakakulong ang mga lingkod ng Diyos sa piitan, walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. So again, this lindol is good news. Maraming nakakulong, nakapawalan, nakalag ang mga tali dahil sa lakas ng lindol. And Mark 13:8, lilindol sa iba't ibang dako. Now this is just plain neutral news. Lindol should not always be equated with the end of the world. Yan kasi ang panakot ng mga religions. Lagi na lamang na ang pagbasa sa lindol, end of the world. Kung end of the world ang lindol, dapat nung simula pa lang nag-end na kasi nung paman may lindol na eh. At kahit naman sinasabi sa Matthew, magkakaroon ng mga lindol, etc., etc., but this is not yet. Namin ganun, hindi. Yung kasing physical fear that goes with earthquakes, na namumultiply pag nilagyan mo ng religious fear. Pag nilagyan mo ng religious dimension, pag in-equate mo sa judgment of God, nung pa man, wala pang katao-tao sa mundo, lumilindol na. Nadaragdagan lang, needlessly, ang sindak. Kaya ang mga anak ng Diyos, we should be free from fear, or at least should have the least fear ruling their lives, must understand many natural phenomena. 1 Kings 19:11, nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol si Yahweh. So hindi lahat ng lindol ay dapat bigyan ng spiritual na kahulugan. Lindol lang, ganun. And then there was an earthquake when God spoke with Elijah. So may mga lindol na kasabay ng spiritual event. Iba-iba ang mga lindol. Ang mahalaga sa atin, just be ready for earthquakes. Hindi laging natatakot mag-earthquake ba? Yes, of course. Sinabi naman niya ng Biblia, sinasabi niya ng science, yes. So huwag matakot. Just be ready. And if you want, be ready spiritually. Kasi may spiritual lindol, merong physical lindol, at may physical lindol na may spiritual significance. So kinakatakot mo ba na baka ka biglang mamatay pag lumindol? Be spiritually ready to meet your God anytime. Para hindi na nagbumultiply yung mga fear na may kinalaman sa lindol. Natatakot ka na baka mamaya may mga members ng family na masawi o ikaw di, lagi kayong magkasundo, magkabati-bati kayo kung nag-aaway-away kayo para kung meron mang sumakabilang buhay wala kang pagsisisi. Be spiritually ready. Matthew 27:54, nasindak ang opisyal at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ng lahat ng nangyari. Sabi nila, tunay na siya ay anak ng Diyos. Nung malapit ng malagot ang hininga ni Jesus sa krus, lumindol. So yung lindol na yon, merong spiritual significance. Pero hindi lahat meron. At yung lindol na yon, ang nagpatunay na si Jesus ang anak ng Diyos, so hindi nakakatakot yung lindol na yon.
So hindi dapat laging takot ang reaksyon sa lindol. And of course, aside from being spiritually ready, be practically, physically, materially ready for earthquakes. Matthew 24:44, in the context of earthquake and pestilence, sabi, kaya't lagi kayong maging handa. Kasama ng sinasabi sa Matthew na lindol ay yung mga taggutom. Kasi siyempre, nadidisrupt ang economy, nasisira ang maraming mga tulay, ang maraming mga bagay-bagay, ang production, ang distribution of goods will be affected. Kaya sabi, maging handa kayo. Imbes na lagi kayong takot na baka lumindol, baka may mangyari, maghanda ka. Emotionally, spiritually, and physically. Because earthquakes could bring about rearrangement of natural terrain and destruction of weak, man-made structures. Mga bundok pwedeng gumuho, mga ilog mariroute, mapalitan ang kanilang landas ng tinatahak, maaaring mga bangin ay malaglag, at ang mga likha ng tao na hindi makakatayo sa lakas ng lindol ay maaaring gumuho. So dapat handa ka doon. Psalm 60 verse 2, you have shaken the land and torn it open. Mend its structures, for it is quaking. Merong mga magsusurvive at merong hindi. Depende kung gaano katibay at kung gaano kalakas ang lindol na dadating. Kung gayon, ang mga lindol could mean casualties. Ito dapat ang paghandaan. Disruption of supply lines. Maganda magdasal, pero hindi puro dasal. May ginagawa kang practical because faith without works is dead. So pag may lindol, lalo sa mga syudad, there could be disruption and cutting of food, water, medicine, and other supply lines. Maaring maputol at maabala ang pagdating ng health, medical, and other services. Kung ospital yung gumuho, edi wala kang pupunta ng ospital. Hindi man gumuho yung ospital, nagguhuan yung mga building papunta sa ospital, hindi ka makakaraan. There could be disruption and cutting of work, of income, of sources of needs. Yung mga taong isang kahig, isang tuka, isang trabaho, isang palengke, kakain ngayon, bibili ng kakainin. Pagka lumindol, wala ka mabibili. Kaya, yun ang sinasabing maghanda. And there could be disruption and cutting of communication. So hirap na hirap ang loob mo dahil hindi kayo magkakasama sa isang lugar ng lumindol, hindi mo alam kung buhay pa ba o hindi na ba buhay yung mga mahal mo sa buhay. Ito ang sinasabing, be ready. Because earthquakes could bring about crisis, confusion, public and civic disorder, especially in cities. Ito yung advantage ng taga-baryo. Yung nakatira ka sa mga kanayunan na walang guguho. Lalong-lalo ko ang bahay mo ay bahay kubo, para ka lang idinuduyan-duyan pagka lumilindol kasi hindi yun mawawasak. Ang nawawasak, mga steel and concrete. Pagka hindi na kaya nung engineering design yung dumating na intensity ng pag-ugan ng lupa. So kung nakatira ka lang sa puno, adi wala kang problema. May advantage din yung nasa mga malalayong mga kanayunan sa ganitong mga pagkakataon. 1 Samuel 14:15, nasindak ang mga nasa lansangan, gayon din ang mga nasa kampo. Nayanig ang lupa at hindi nila malaman ang gagawin. Ito nung unang panahon pa, wala pa masyado mga high-rises. Pero nasindak sila, hindi nila malaman ang gagawin. Now, how can you be practically ready for earthquakes? Well, move away from and avoid or minimize being in structures or places that could easily collapse. Sasabihin, ba, madaling sabihin, mahirap gawin. Pero sige, huwag niyong gawin, di lalo kayo mag-aalala. Dahil meron talaga mga lugar na mas dangerous kaysa sa iba. Proverbs 22:3, kung may dumarating na panganib, ang matalino'y nag-iingat. Ngunit di ito pansin ng mangmang, kaya siya'y napapahamak. At paulit-ulit sa kasaysayan, lalo dito sa atin, alam na natin na pagka napakalakas ang mga bagyo, matagal ang ulan, bigla na lamang na bumabaha ang mga ilog,
Ang dami pa rin nagpipilit tumira sa kagilid-giliran ng ilog at kung kailan inaandod na, tsaka ka ngayon magpapaligtas, pinapa-evacuate na. Bumuputok na ang bulkan, ayaw pa mag-evacuate. May mga dahilan siyempre, ayaw nilang iwan yung mga ari-arian nila, may et cetera ang dahilan. Pero yung buhay mo pinakamahalaga. At pagka hindi mo inalagaan yung buhay mo, oras na nanganib ka, may mga ibang buhay na malalagay sa panganib dahil pipiliting iligtas ka. Kung minsan yung nagliligtas pa nga ang natutuloy mamatay at yung inililigtas, buhay pa. So meron tayong dapat pananagutan sa ating kapwa na ingatan mo ang iyong sarili para walang mapahamak sa pagliligtas sa iyo kung ikaw ay napalagay sa panganib. Lumayo sa mapapanganib na lugar bago lumindol. Alam na natin, may fault line, nakadrawing na sa mapa. Mula Marikina hanggang dyan sa may Laguna, may fault line. Sa katunayan nga, pag nagbabiyahe ka dyan sa South Luzon Expressway, yung biglang gaganon yung sasakyan mo, parang bangka na sumayaw, fault line yung tinawid mo. Yung kalsada nga, hindi pantay eh. At alam na ng iba ng mga tao, uy, alam nyo, bahay namin nasa fault line. Drawing pang ganon. Talaga? I mean, wala kang planong umalis dyan. Ito lang talaga yung bahay namin, wala na kami ang bahay. So kahit lumubog yan, dyan ka na. Ganun ba talaga yun? Hindi talaga madaling sabihin, lalo kung wala kang pera. Pero wala ka nang pera, di huwag ka nang mamatay. Wala ka nang pera, huwag ka nang matabunan kasi mabagal hukayin yung mga walang pera eh. Bumibili siyempre yung hukay kung mapera ka. Hindi ka nga lumulubog, hinuhukay ka pa kung may pera ka eh. So mas wala kang kapera-pera, mas dapat kang mas mag-ingat talaga. Lumayo at lalong lumayo kung pwede at kaya sa mga tabi ng buildings. Anong pwedeng mangyari sa tabi ng building pag lumindol? Ganyan. Kung doon ka pasyal ng pasyal sa gilid, sa tabi, doon ka nagpapahangin, may baka malaglag sa'yo yung building. Ngayon, siyempre sa city, anong gagawin mo? Talaga maraming building. Yun nga eh. Kung meron ka pang choice, pipili ka ng tirahan, hindi na lang sa katabi ng high-rise. Ngayon, kakape-kape ka sa balcony ng high-rise, biglang lumindol, ikaw unang nalaglag. So, siguro dapat naka-seatbelt ka habang nagkakape ka sa balcony. Dahil hindi mo alam kung titiwarik yung building eh. Marami talagang pwedeng panganib na dapat na inasaalang-alang. Now, what can you do practically? Whenever you can, strengthen your shelter. Your house, your workplace. May mga bahay na walang poste ha. May mga nakita na akong ganyang bahay. Patong-patong lang yung hollow blocks. Paano pag lumindol ng malakas? Proverbs 24:3, by wisdom a house is built, and through understanding it is established. May spiritual, may emotional, may social meaning ang verse. Pero gawin natin very physical. Tibayan. Kung gagawa ka pa lang, tibayan. Lalong-lalo na yung mga lugar na doon ka natutulog kasi pag inabutan ka ng earthquake na tulog ka, baka mamaya ay hindi ka agad makakilos. Kaya dapat strong talaga yon. Iwasan yung mga kung ano nagsabit. May mga nakikita kong kama, may chandelier sa ibabaw. Anong gusto mo? Matusok ka noon pagka lumindol at nalaglag yung chandelier sa headboard nila. Ang dami-daming nakalagay ng mga kung ano-ano na binili sa kung saan-saan mga lugar na souvenir. Yan ang una maglalaglagan. Meron akong restaurant na kinainan nung minsan, ang kanila naman puti, makotak-kotakot ang mga boteng nakalagay doon sa ibabaw ng ledge na nakapaligid sa dining area. Sabi ko doon sa waiter, alam mo pag lumindol, maglalaglagan lahat yan. Dapat hindi ganyan ang decoration nyo o kung ganyan man, i-glue ninyo. Kasi maraming malalaglag kung ano-ano ang pwedeng mangyari. Hindi naman nakakakos ng sunog ang lindol pero kung meron kang kandila, ang arte-arte mo, pakandi-kandila ka pang ganyan, lumindol, nalaglag, hindi naman nakasahod sa palanggana yung kandila mo, may kurtina ka pang lilipad-lipad, sunog agad yun. Baka mauna ka pang mamatay sa sunog kesa dahil sa lindol. Pagka hindi ka nag-iingat. Maraming preventable deaths and damages. Kung ang mga tao, mag-iisip lang na mabuti. And very importantly, lalo mga taga-city, store basic supplies. Because public system could break down. Isipin ninyo, isang building pa lang ang gumuho, ang tagal-tagal na bago matulungan
Paano kung buong syudad ang alugin ng lindol at maglaglagan kahit 50% man lang ng mga buildings o 30%? Magsasara ang mga kalsada, walang makakaraan. Gusto mo man pumunta sa ospital, hindi ka makakarating. Yun naman ay kung hindi ka nadaganan na pwede ka bang pumunta. Kung yung ospital pa nga ang gumuho, wala kang pupunta ang ospital. Paano ngayon kung nadaganan ang paa mo at nakahiga kang ganyan ng ilang araw? Di ba masarap man lang na, uy, meron pala ako ditong biskwit na katabi dito. May tubig pala ako dito. So at least mag-survive ka man lang. Proverbs 6:6-8. Tingnan mo ang mga langgam. Ikaw na taong ubod ng tamad. Pamumuhay niya ay masdan mo at nang ikaw ay mamulat. Kahit sila ay walang pinunong sa kanila ay naguutos, walang tagapamahala o tagamamasid na sinusunod, ngunit nag-iimbak ng pagkain sa tag-araw, kailangay iniipon kung panahon ng anihan. Tanong ko sa inyo mga kapatid, ang tagal na nating alam na pwede magkalindol, meron man lang kayo nakastock sa bahay nyo na food and water? Magsasara ang mga tindahan, magpapanik buying ang iba, baka ilot ng iba yung mga existing na mga tindahan, wala ka makain. Halimbawa, lumindol, at napakapalad mo na hindi ka nadaganan, buhay kayo, baka mamatay ka sa gutom sa mga darating na panahon. Dapat yung hinihigaan mo, kung doon ka man lang nadaganan, may katabi ka man lang na mga kung ilang galon na tubig, cookies, o delata na hindi na kailangan ng abrelata kasi may lata ka nga, wala ka abrelata. Paano mo nga ngat-ngatin ang lata para makain mo yung laman nun? So pwede kang mag-stock ng mga delatang pag hinila mo, bumubukas na. Yung hindi nalulutuin pa. Kasi mawawalan ng kuryente, mawawalan ng supply lines. Hindi ka na makapagluto. Buhay ka nga, pero gutom ka. The thing is to survive the actual tremor. And once you have survived it, is to survive the next 2 weeks. Because it will take at least 2 weeks to have a semblance of order. Nakita niyo yung nangyari sa Tacloban? Palibasat Island yon, ang hirap dala ng supply at ng tulong. Sila lang yung nasalanta. Paano kung buong bansa? Sinong tutulong sa'yo? Wala kang aasahan. So dapat sa bahay mo, kapatid, meron kang food and water that will last for at least 2 weeks. Sabi mo, ngayon nga po, wala na kaming makain 2 weeks pa. Di sige, mamatay ka na. Ayaw mong mag-ipon? Tumingin langgam, sabi sa Bible, nag-iipon yun para pag may time of need, hindi na siya lalabas. Tag-ulan, ang liit-liit niya, hindi niya kayang tumawid ng mga baha-baha. Tsaka wala na siyang makukuha dahil tapos na ang harvest. So habang may chance, nag-iipon siya. Sa different parts of your house, kung saan ka man abutan at naipit ka doon, meron ka man lang maabot na maiinom. You should have first aid kits at home. Kasi kung nagdudugo ka na, hindi ka na pwedeng dalhin sa ospital dahil wala ngang ospital, walang daan. Kailangan sa bahay mo, mag-survive ka the first 2 weeks. Medicines and maintenance. Medicines. Kailangan mo mga basic gamot ka sa bahay, panlinis sa mga sugat kasi usually masusugatan ka. At yung mga may maintenance meds, lalo yung mga diabetics, mga kung ano-ano, dapat may stock kayo sa bahay nyo na 2 months supply. Kasi kung nagsara ang mga butika, nagsara ang mga pabrika, wala mga airport, hindi walang umaandar, saan ka bibili? Kailangan may nakastock ka na ganon. May mga oxygen tanks kung kaya pa. Kasi kung kailangan mo, wala talagang possible supply. At may power ka, may mga baterya ka sa bahay, mga flashlight, at communication gadgets. In fact, kung kaya mo, maganda nga, meron kang generator para makapag-charge ka man lang ng cellphone. Kung may mga kamag-anak ka na malayo, ay hindi kayo makapag-contact, yung cellphone mo, kung makakagana, hindi naman siguro tatamaan ng lindol yung satellite. So, pwedeng magkaroon ng ganong klaseng communication, dapat meron ka nun sa bahay. Yung anak, imbes magkaroon tayo ng bonggang-bonggang party mo this year, yung budget, ipapamili natin ang ating lindol supplies. Okay lang sa'yo? Imbes magkaroon tayo ng kung anong pinagkakagastosan natin ngayon, budgetan muna natin ang ating lindol supplies. Pag nandun na yon, at saka na. Dapat meron kayong mga delatang pagkain that could last you, kung gusto nyo, 2 to 4 months. Tapos pag malapit na siya mag-expire, edi kakainin nyo na. Papalitan nyo uli ng bago. Hindi yung tuwing tinatamad kang mamalengke at mag-grocery, kuha ng kuha doon sa stock. Tapos biglang naglindol, ay wala na pala, ubus na. Kailangan pinapalitan.
And you've got to have rescue tools at home. Meron man lang kayong jack, na kung may naipit, ma-jack nyo man lang yung umipit sa kanya para makuha nyo siya. Kung meron pa kayong mga pamputol ng mga metal, mga maso, you need this all at home. Hindi ang mga bahay nyo kutak-kutakot na punong-puno ng mga koleksyon ng mga elepante, ng mga Buddha, ng mga bulaklak, ng mga kristal. Hindi kayo matutulungan yan in times of danger. Ngayon, kung may ganun kayo, extra, pero dapat meron kayo ng basic, yung supplies. What we call it, the lindol supply. Dapat meron nun ang lahat ng tahanan. Halimbawa, may pera kayo. 20, 30, 40, 50, 60,000, 100,000, let's say sa bank. Makakain nyo ba yun pag lumindol? Hindi. Hindi nyo nga mawi-withdraw kasi gumuho yung bank. O may pera kayo, nasa bahay nyo, iniipit-ipit nyo yung pera. Makakain nyo ba yun? No. Kung meron kayong 10, 15, 20,000, ibilin nyo ng supply kasi makakain nyo yun pag may crisis. At pag walang crisis, edi kainin nyo bago mag-expire. Invest in what you will need in times of danger so you can laugh at the days to come. At kung kayo halimbawa ay may kaya-kaya, dagdagan nyo yung supply kasi yung iba sigurado hindi makakapag-ipon yan. Kaya in times of need, expect nyo na meron kayong tutulungan, tapakainin, bibigyan. Kaya maganda, marami kayong sobra. And have a clear evacuation and regrouping and survival plan with your family and group. Kung yung tinitirhan yung bahay maluwag ang kapaligiran, hindi kayo maguguha ng mga building, napakaganda. Sabihin nyo, pag may danger at hiwa-hiwalay tayo, pagkatapos ang danger at nangyari na lipas na, dito tayo uli mag-iipon-ipon. Pero kung alam nyo na yung bahay nyo nasa panganib at pwedeng yun ang number one candidate na matabunan, meron kayo dapat pinag-uusapan na pag nagkaroon ng lindol, sa ibang lugar tayo magkikita-kita ha. Kung wala na tayong communication, walang cellphone, doon tayo magkita-kita sa Luneta, halimbawa. Taga Fairview kayo. May kalayuan, so doon na lang kayo magkita sa Lamesa Dam. Mas maluwag doon. Dapat meron kayong pinag-uusapan. Saan tayo magkikita-kita pa? Nagkaiwahiwalay tayo. Tapos walang communication. May ganon. And above all, do not be obsessed with fear or worry. Prepare like it would happen tomorrow, but have faith and have peace. Once you have done the preparation, pray that it won't happen. Tapos sabi mo, sayang naman, hindi lumindol. Ito supply ko, hindi nagamit. Talaga, sayang. So kailangan, lalong hindi mo nagamit, salamat. Yung kumukuha ka ng insurance, medical insurance, hospitalization insurance, tapos hindi mo nagamit, sasabihin mo, sayang. Hindi sayang yun. Mabuti nga, hindi nangyari. Kaya nga insurance yun kasi, kung mangyari, paano ka? Psalm 46:2, di dapat matakot, mundo'y mayanig man. Ito yun sa Bible. Basta handa ka. Mas handa, mas ligtas yung lugar, pakonti ng pakonti dapat ang pag-aalala. Proverbs 3:25-26, have no fear of sudden disaster or of the ruin that overtakes the wicked. For the Lord will be at your side and will keep your foot from being snared. It's a very general idea, but you know that once in a while, there is an unexplainable exception na pwede ring napaka-godly mo, handang-handa ka, ikaw pa yung naipit. Dahil sinasabi rin naman sa Bible, time and chance happens to all. So ang mahalaga mga kapatid, prepare. Huwag puro religious fear. Dapat may practical preparation. 1 Corinthians 16:13, maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay. Spiritually and practically applicable ang ideya ng mga verses na ito. Maging handa. Spiritually, physically. Luke 21:36, kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang malampasan ninyo ang lahat ng mangyayaring ito. So, pwedeng malampasan. At syempre, napakahalaga, always pray. 1 Thessalonians 5:17, palagi kayong manalangin. But remember, kakambal ng tunay na panalangin ay practical na paggawa. Paghahanda. John 16:33, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan.
Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Magkaroon man tayo ng mga momentary and periodic failures or difficulties or hardships or pain or wounds, the general outlook is very beautiful. The universal theme is very hopeful because the Lord Jesus has overcome all of these things. So maging spiritually, emotionally, physically ready, and then live on as usual and do not fear. Mahalaga rin, we are cautious. Ang ingat-ingat mo nga sa bahay mo, may mga supply ka, ang tibay-tibay ng bahay mo, pero lagi kang nakakalat doon sa mga building na mga condemned, lagi kang nagpupunta sa mga pwedeng gumuho, doon ka inabutan. Yun ang tinatawag na malas mo na. Time and chance happens to all. So minimize. Kaya pag pumupunta kayo mga sa lugar mga kapatid, lalo't pwede namang huwag kayong magtagal. Parang guguho ito pag may lindol. Huwag kayong magtagal, dalian nyo lang. Kung pwede. Yung mga pinupuntahan ninyo na titingnan mo agad, nasaan ang fire escape? Matutulog kayo sa isang hotel, nasaan ang fire escape? Kasi pag may apoy na, nawawala ng kuryente, may usok, lito ka na, disoriented ka na, dapat may drill ka, alam mo na kung nasaan yung fire escape. Sasakay ka sa bus, tinitingnan mo yung fire escape, nasaan? Kasi maraming bus biglang umuusok. At nararanasan natin yan mga kapatid. Kahit tayo may mga children's camp, youth camp, lagi nating instruction, ang kukuhanin natin mga bus, yung may fire escape, yung may fire exit. At nararanasan natin, andyan na yung mga bus, buksan ninyo yung fire exit bago pa sumakay mga bata. Sasabihin ng driver, madali pong buksan yan. Pagkakailangan mabubuksan, buksan mo ngayon bago tayo sumakay. At yung iba talaga tinadyakan na ng tinadyakan, naputol na yung paa niya, ayaw pang bumukas. At nararanasan natin talaga mga kapatid na pinapabalik ko yung bus, madelay na tayo, palitan yan. Kasi pagka may emergency, dapat umaandar yung mga fire escape na yan. At kayo mga kapatid, magpakatalino, tuwing kaya ninyo, kung sumasakay kayo ng mga bus, doon kayo sa malapit sa exit. Huwag yung kasulok-sulukan na naging uling na kayo bago kayo makaalis kung sakaling nag-apoy. Magpakatalino, laging hindi yung parang laging libang na libang. Alert kayo, yung mga 2 or 3 rows na within and malapit sa mga pinto. At huwag kayo sa kaharap-harapan kung kaya nyo. Alam niyo naman siyempre, pag bumangga yun, nagkakapipipipim parang papel yung nasa harap. Tapos doon pa kayo, kita-kita nyo yung view. Kung sasakay kayo sa bus, o kayo sa mga kanan na mga silya na tabi ng bintana, kasi pag nawala ng preno o nagka-aksidente, biglang gumasgas yung buong bus sa mga bangin o sa building, yung mukha nyo ang tapyas. Doon pa kayo nakahigang ganon, tapyas kayo agad. May mga practical na lugar para mas ligtas kayo ng konti kesa sa hindi kayo sobrang ligtas. Huwag yung para kayo mga hipon na natutulog sa ilog na inaanod na, wala kayong kamalay-malay kung sa kayo napaupo, sa kayo napalagi. Always think of safety. Sa mga bahay-bahay, laging ganon, may mga fire hazard ba dyan? May mga nag-aapoy-apoy pa ba dyan ng mga pampaamoy ng kwarto na biglang nasusunog? Think of these things. Because the Lord gave us wisdom. That wisdom must be used to preserve life. Because life is God-given. Inaalagaan yan, pinag-iingatan mga kapatid. Now, there will be always issues of earthquakes. Hindi ibig sabihin end of the world na. Noong pa man, 1,000 taon na, lumilindol na, hindi naman nag-end of the world. So huwag niyong dagdagan ng takot. Just be ready, pray, and trust God. Nawa, ang ganito mga paghahanda ay maging totoo sa atin para hanggang nangyayari ang ganitong mga uri ng mga sakuna, mga danger, mga risk, we minimize the damage or eliminate it altogether. Dear Lord, teach your people to be practical, to be ready, and to continue to trust you as we do what is doable within our limits. Turuan niyo kami maging handa, hindi lang sa lindol, kundi sa sunog, saan man, sa pagkakaroon ng mga sakuna, sa pagkawala ng income na inaasahan ngayon. Maging ready kami sa lahat ng bagay, tulad ng babae sa Proverbs 31, Lord, that we can laugh at the days to come. Turuan niyo kami na magkaroon ng iba't iba, maraming sources ng income, para kung merong mga ibang sources na sumara, nalugi, nawala, meron pa kaming ibang pwedeng asahan. Teach us, Lord, na magtipid, mag-ipon, at higit sa lahat, Panginoon, maging laging very productive. Teach your people. Thank you, Lord, for giving us our brains. Pinakamalaking brain sa lahat ng mga nabubuhay sa ibabaw ng lupa.
nawa magamit namin ito, Lord, to glorify you and to continue to secure our lives, which you have so graciously lent to us. Magbulay-bulay mga kapatid kung ano pa mga dapat gawin para hindi tayo laging natatakot sa mga lindol. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya na'y patuloy na laan. Katulad ng pagsikat ng itong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso at damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kayo'y aming pupurihin, sa buong mundo'y aming aawiin. Dakila ang inyong katapatan, pag-ibig niyo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Lubos na pasasalamat sa inyo, aming Panginoon. Good news has come to all of us. You've given us so much readiness brought about by recent calamity. But more than anything else, spiritual readiness is what you would like to us to be significantly ready. Bahagi ng paghahandang ito ay sufficiency on the ministry, among other works and helps. Narito po ang aming mga handog at ika po buong puso at buong galak naming ibinabahagi upang makatugon sa mga susunod pang mga paghahanda at proyekto para po sa inyong kaluguran. In Jesus' name we pray.
galak na naibahagi ng inyong mga anak. Nakatitiyak kaming marami na namang makakaranas ng kaligtasan mula sa aming Panginoong Hesus. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lubos na papuri sa ating Panginoon. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay may pamagat na lindol. Available na po sa CD format ang mensaheng ito sa ating Kaloob Bookstore. Para po sa iba pang mga messages at mga aklat ni na Pastor Ed Lapiz at Pastor Gami Alba, maaari po ninyong bisitahin ang ating Kaloob Bookstore sa ating pong paglabas maya-maya. Maaring mayroon po tayong mga panauhin, mga bisita na nakasama po natin sa gawaing ito sa kauna-unahang pagkakataon. Maaari po ba namin kayong mahilingang tumayo upang kayo naman po ay aming makilala? Kung kayo po ay natutuwa na nakasama niyong muli ang ating kapatiran sa inyong katabi, ay lubos na papuri sa ating Panginoon, kagalakan ang inyong pong pagdalo sa ating pagsamba. Kami po ay nagagalak na kayo ay aming nakasama. At para sa ating mga gawain, sa darating na linggo, ang Paaralan ng Buhay Ministry ay magkakaroon ng seminar on Construction Contracts Management. You will be given tips on proper contracts management. Para sa detalye ng iba pang mga gawain at sa nabanggit na gawain, kumuha lamang po ng CP ng ating araw-araw newsletter o tumawag sa day-by-day office. Para sa mga nais maipanalangin o humingi ng counseling, bisitahin ang ating prayer ministry booth sa likuran sa may orange chairs area. Sila po ay handang kayo ay maipanalangin at kayo ay makausap. Muli, magandang gabi po sa inyong lahat at magkita-kita po tayong muli sa darating na linggo. Tayo pong lahat ay magsitayo at lubos sa papuri sa ating Panginoon. Be praised, be magnified, be glorified, O Lord Most High. You're worthy of all the praise and glory. Meron po tayong pribilehiyong personal na magpasalamat o maging sa ating mga personal na panalangin. Let's have a moment of silence for our personal prayers. Sa bawat panalangin inuusal ng inyong mga anak, marami pong salamat Panginoon sa bukas na kalangitang handang ibuhos ang lahat ng katugunan sa bawat panalangin inuusal. Lubos na pasasalamat sa inyo aming Panginoon. You grant us so much readiness. Whatever calamities may come along our way, there might be disorder, there might be confusion, crisis in our communities. But more than anything else, you are preparing and strengthening our spiritualities. And as timely as today's headlines, lubos ang aming pasasalamat sa mensaheng naitanim sa pinakamatabang bahagi ng aming mga puso. Salamat po Panginoon for those practicalities na may apply namin sa bawat sandali mula sa oras na ito. Hindi lamang ito manatili sa aming mga puso, bagkos gamitin niyo rin kami, Panginoon, as your mouthpiece sa aming paglabas sa bulwagang ito, sa aming sambahayan, sa aming mga kapitbahay, sa aming lugar na ginagalawan. At muling ibalik po ninyo ang aming mga panyapak sa mga susunod pang gawain ito upang maging pagpapala sa bawat kapatiran at mapalakas ng ministeryo ang bawat isa. Thank you for the ministry of presence. Each and everyone's presence with us tonight is a blessing for all of us. Lord, you will protect each and every family is being represented by your people. And as we leave this place, we will shout aloud to the world what you have done to us as a victorious children of God.